Nagsimula ang Chapter 6 sa paggamit ni Sohu ng kanyang skill na Shadow Extraction. Ito ang skill kung saan kaya niyang buhayin ang mga bangkay. Sa skill na ito, 3 Shadow Goblins ang lumitaw mula sa anino ng kanilang mga napatay na katawan. Ngunit hindi siya gaanong namangha, dahil nabuhay nga sila, ngunit mas maliit, mas mahina at parang walang silbi, kumpara sa orihinal nilang katangian. At ang mas masakit pa nito, tatagal lamang sila ng 1 araw. Malungkot si Beru at ipinaliwanag na natural lang ito, dahil ang mga bagong summon ay mas mahina kumpara sa dati nilang anyo. At napatanong na kung meron ba siyang skill na tinatawag na Shadow Storage, at napasagot naman si Sohu ng wala, dahil kung merong ganoong skill si Sohu ay mapapanatili niya ng mas matagal ang kanyang mga summon. Nalungkot naman si Beru sa narinig sa batang amo, dahil kung medyo mataas na ang Intelligence Stat at Level Effect Shadow Authority niya ay hindi mangyayari itong mga bagay nato. Napasabi ni Sohu na wag nang malungkot Beru at inanyayahang niyang umalis na sa dungeon. Dahil sa loob ng 4 na oras, lumaban siya, nagtagumpay, at madaming natutunan. Ngunit isa lang ang natamo niya. At ito ang labis na paggutom, 2 araw na pala siyang walang kinakain. Pinaalalahanan naman siya ni Beru na, maaari mong gamitin ang Shadow Dungeon Key para makalabas anumang oras. At nakalabas na nga ang ating bida sa Shadow Dungeon at nakabalik sa ospital. At sa wakas, nabusog siya sa pagkain, isang bagay na tila ba, nakalimutan ang mga nangyaring naganap, sa loob ng 4 na oras na puno ng pagsubok at paghihirap. Habang tahimik siyang kumakain at abala sa bawat subo, iniulat ni Beru ang bigat ng kanilang susunod na hakbang at ang sabi niya, may 3 pangunahing tungkulin silang kailangang tuparin. Una, kailangan nilang protektahan ang mundo mula sa mga halimaw na patuloy na lumilitaw mula sa mga dungeon. Sa bawat tagumpay sa loob ng mga ito, hindi lamang tataas ang antas mo Suho, kung hindi lalo ring magpapalakas ng kanyang ugnayan sa mundong kanyang pinangangalagaan. Pangalawa, kailangang hanapin si Lord Hein o mas kilala sa tawag na Miss Cha. Siya ang asawa ni Jinwoo ang ina mo Suho, siya ay nawala at kailangan natin hanapin ito. Bagamat wala pang tiyak kung nasaan siya, tiniyak ko na makakahahanap sila ng mga clue habang patuloy silang nakikipaglaban sa mga halimaw. Ngunit sa lahat ng ito, may mas mahalaga pa tayong mission, at ito ang pagbabalik ng aking dating kapangyarihan. Kinamumuhian ko ang kahinaan. Bilang isang Ant King na may kakayahang sumipsip o manghigop ng mana at karunungan, posible ko na mabawi ang nawala kong lakas sa pamamagitan ng pag-absorb ng mana mula sa iba't ibang uri ng halimaw. Matapos ipaliwanag ni Beru ang mga dapat nilang gawin sa misyon, napasagot naman ni Sohu na, kailangan na pala natin pumasok sa mga dungeon. Handa na si Suho, ang kanyang katawan, isipan, at loob ay sabik na muling sumabak sa laban. Ngunit sa mundong ginagalawan nila, hindi sapat ang kagustuhan lamang at kailangan ito ng pahintulot. Dahil ang Hunter Association ang may hawak ng batas, ayon sa batas na ito, ang sinumang walang opisyal na ranggo ay hindi maaaring pumasok sa dungeon. Kaya't kailangang dumaan si Suho sa opisyal na pagsusuri upang malaman ang kanyang ranggo. Sa araw ng kanyang pag-assess, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung anong rank ang makukuha niya. Isang babae mula sa pagsusuri ang nag-abot ng resulta, malamig ang tinig nito habang binabasa ang datos. Ayon sa kanya, ang antas ng mana ni Suho ay 46 lamang at kaya ang rank niya ay isang E-rank Awaken. Sa isang iglap, para bang nabura ang lahat ng tiwala ni Suho sa sarili. Lumabas siya sa Hunter Association building at bumalik siya kay Beru. Ipinaliwanag ni Beru na ang sistemang na ginagamit ng Hunter Association ay nakabase lamang sa antas ng mana. Ang pagsasanay ni Suho ay nakatuon sa pagpapalakas ng kanyang pisikal na katangian at kakayahan at hindi sa pagpapadami ng mana. Kaya't kahit pa lumalakas siya sa bawat laban, nanatili siyang E-rank sa paningin ng Hunter Association. Ngunit sa kabila ng paliwanag ni Beru, nanatili ang lungkot sa kanyang mukha.
Paano nga ba makakapagligtas ng mundo ang isang E-rank? Alam niyang kahit ang mga hunter raiding parties ay bibihirang tumanggap ng isang rank E. Ngunit gaya ng dati, may inihandang plano si Beru. Ipinunto niyang may iba't ibang tungkulin sa loob ng mga dungeon. Ang mataas na ranggong strike squad ang nakatalaga sa pakikipaglaban, habang ang collecting team o hauling team naman ay siyang nag-aasikaso sa paglilinis ng mga bangkay, at ang mining team ay nangongolekta ng mga yaman mula sa loob ng dungeon. Sa kabutihang palad, pwedeng-pwede ang mga E-rank na hunter sa collecting at mining teams. At ganun na nga, nagtagumpay ang plano ni Beru at sa tulong ni Talim o mas kilala sa pangalang Lim Dogyon, ang teacher ni Suho sa Korean University of Arts. Habang nagtatrabaho, nagpasalamat si Soho kay Talim kasi kung hindi dahil sa kanya ay hindi siya makakapasok sa dungeon bilang isang resource collector. Tahimik si Talim noong una, ngunit makalipas ang ilang sandali, yumuko ito ng malalim at humingi ng paumanhin. Sa gitna ng pagsiklab ng halimaw noon sa kanilang unibersidad, siya lamang ang nagising, ngunit pinili niyang tumakbo sa takot dala ng kaduwagan. Ngunit mariing itinanggi iyon ni Suho. Ayon sa kanya, mismong ang Hunter Association ang nag-utos na ang mga E-rank ay dapat lumayo sa halimaw. Kaya tama lamang ang ginawa nito. Sa narinig na mga salitang yon, hindi napigilan ni Instructor Lim ang kanyang emosyon. Parang biglang nabunutan siya ng tinik. Sa isang sandali ng katahimikan, pinagmamasdan niya si Suho, saka tila hindi makapaniwalang tanungin sa sarili kung nagkamali ba siya ng pagkakilala rito. Hindi ba't ito rin ang lalaking personal niyang nasaksihan na lumaban at nakaligtas sa isang C-rank na halimaw? At sa pagkakaalam niyang yun, nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang isang di maipaliwanag na paghanga. Sapagkat sa harap niya ngayon ay hindi lang basta isang E-rank na hunter, kung hindi isang nilalang na may lihim na lakas, tahimik ngunit nakamamangha. Isa siyang taong maaaring magbago ng mundo, kahit pa sa data ng Hunter Association ay sinasabing mahina siya. Biglang lumitaw si Beru katabi ni Talim, isang biglaang paglabas na halos ikabitaw ng kaluluwa ng Instructor Lim. Malapit sa tainga ng kawawang tagapagturo, buong giliw at mayabang na ibinulong ni Beru, napakagaling ng batang ito, hindi mo ba nakikita? Ang tinig ni Beru ay malamig at kakaiba, tulad ng nilalang na hindi sa mundong ito nagmula. Namutla si Instructor Lim, at sa unang pagkakataon sa kanyang karera, nagsimulang manginig at mapaluha sa takot. Hindi pa siya kailanman nakakita ng isang tulad ni Beru, isang nilalang na may aura ng kadiliman at kapangyarihan. Sa gitna ng pagkabigla, tinanong ni Suho si Beru, bakit ka nandito? Hindi ba sabi ko huwag kang magpapakita? Ngunit kalmado lamang si Beru, at buong linaw ang sagot niya, mahina ka pa, aking hari. Hindi ko maaaring hayaang mapahamak ka. Narito ako upang tiyakin ang iyong kaligtasan. Tahimik na nasaksihan ni Instructor Lim ang palitan ng mga salita ng dalawa. Namangha siya at napailing sa sarili, maswerte ka, Suho, bulong niya. Sa kabila ng mababang ranggo mo, na-awake ka bilang isang summoner. Sinubukan ni Instructor Lim na umiwas, lumalakad palayo kay Beru na tila bang nagtatago mula sa isang multo. Ngunit bago siya makalayo, pinigilan siya ni Suho. Huwag kang tumakbo, mariing sabi ni Suho. Hindi na ito tulad ng dati. Hindi na tayo mahihina. Napahiya si Instructor Lim. Ang mga alaala ng pagsabog ng halimaw sa kanilang unibersidad ay muling bumalik. Ang sandaling siya lamang ang nagising. Ngunit hindi upang lumaban, kundi upang tumakbo palayo. Ngunit sa halip na sisihin siya, mahina kong nagpaalala ni Suho na, ang sabi ng Hunter Association, kapag E-rank ka, ang tama mong gawin ay tumakbo. Ginawa mo lang ang dapat gawin. Sandaling katahimikan ang nangyari, at sa katahimikan na yon, napaiyak si Instructor Lim, hindi sa takot, kundi sa pag-amin ng kanyang kahinaan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap may napansin si Soho sa hindi kalayuan. Bagamat ito ang kauna-unahang pagpasok ni Suho sa isang tunay na dungeon, hindi niya naiwasang ma-curious, lalo na nang makita ang elite hunting team na tila mga bayani mula sa mga alamat. Sa kailaliman ng dungeon, lumaban sila ng buong giting. Walang halimaw ang nakaligtas. Sa isang iglap, tinapos ng strike squad ang buong lugar.
Ngunit sa kanilang tagumpay, natuklasan nila ang higit pa sa mga halimaw. Isang miyembro ng koponan ang nagsabing, ang mga bangkay ng halimaw ay naglalaman ng mga magic stone. Hindi tayo dapat tumigil hanggat hindi natin nasusuri ang bawat sulok. Isa pang hunter ang napasigaw dahil sa pagkakatuklas ng isa pang daan, Kapitan. May nakita akong makitid na daanan. Hindi ito nakatala sa anumang layout ng dungeon. Baka may sikreto sa loob. Agad na nagdesisyon ang kapitan, 3 sa kanila ang piniling pumasok upang siyasatin ang hindi pa nadaraan ang lagusan. Sa loob, wasak ang kapaligiran. Mga sirang pader, nagkalasog-lasog na lupa, at isang katahimikang hindi pangkaraniwan. Ngunit kakaiba ang lahat, walang presensya ng halimaw. Maging ang mga skill ng tracker ay walang nasagap. Imposible, bulong ng isa, sino ang sisira sa lugar na ito kung wala namang kalaban? At sa gitna ng sira-sirang sahig, nakita nila ang isang espada, nakatusok ito sa lupa, kumikislap sa mahiwagang liwanag at ang disenyo nito ay hindi karaniwan, at ang aura na bumabalot dito ay tila naghahamon ng tadhana. Ito ay isang high-grade na kagamitan, sabi ng isa, halos hindi makapaniwala. Maaaring kayamanan ito na magbabago ng kapalaran. Habang pinagmamasdan ng grupo ang espada na nakabaon sa semento ng madilim na silid, isang lalaki mula sa pangkat ang mahinahong nagpaalala sa lahat na, mag-ingat kayo. Ang mga ganitong uri ng kagamitan, lalo na pagmukhang mahalaga karaniwan ng may mga bitag sa paligid, may ilang tumango, ngunit gaya ng laging nangyayari, laging may isang babong nilalang na pasikat, ang bida-bida na laging nagmamagaling. Isang mangangaso na nagkukunwaring bihasa ang lumapit sa espada. Ang tindig niya ay mayabang, waring gustong patunayan ang sarili sa lahat. Kahit may bitag yan, kayang-kaya ko ito, ang sabi niya habang hinahawakan ang hawakan ng espada. Ako pa, isang seasoned tank. Anong trap-trap ang sinasabi niyo dyan? Nagpayayabang pa nito. Hinayla niya ang espada dahan-dahan at makalipas ng ilang sandali ay nahila niya ito. Tila wala ngang nangyari, walang sumabog, walang gumalaw, at natahimik ang lahat. Ngunit nang tuluyan ng mabunatang espada, isang kakaibang presensya ang bumalot sa silid. Ang hangin ay tila naging mas mabigat, at ang anino sa paligid ay nagsimulang gumapang sa lupa. Magsisilite pa lamang ang isang hunter ngunit sa hindi malamang dahilan bigla na lamang niya inatake ang mga kasamahan niya na tila ba ay wala sa kanyang sarili. Nabigla naman ang mga nakasaksi sa pangyayari at nasalita ang bumunot sa espada, sino ang lapastangan bumunot sa armas ng Monarch of Fang. At dito nagtatapos ang chapter na ito. Kung nagustuhan nyo ang kwento, ay pakipindot na rin ang like button dahil sobrang laking tulong na po nito para sa nagsisimula ko pa lang na channel. Hanggang sa muli, paalam!